Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 4, 2024. Patuloy nga umiiral sa ating bansa itong easterlies at yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. Apektado nga po niyan yung Palawan, kaya asahan natin yan yung makulimlim na kaulapan na may kasamang scattered rain shower and thunderstorm. Sa may parte naman po ng Caraga and Davao Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, apektado naman po yan ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Asahan pa rin po natin yung maalinsangang panahon at paminsan-minsan meron bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Sa may Metro Manila naman, asahan natin yung localized thunderstorm, lalo po pagdating ng hapon at ng gabi. Dito nga po sa European Center, meron nga po tayong kumpulan ng kaulapan na medyo mataas ang tsansa na maging low pressure area mamaya. At ito'y posibleng magpaulan sa eastern section nga ng ating bansa. At ayon naman sa latest update ng European Center sa Advanced Weather Forecast, meron nga po tayong namataan na posibleng sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dito po muna sa ating rain map animation. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga may tsansa ng pag-ulan sa eastern section nga po ng Visayas. Meron din po tayong pagkulimlim ng kaulapan sa Bicol Region, Metro Manila, Mindoro Provinces, at may chance rin po ng isolated rain shower sa western section ng Visayas, at meron din nga po sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alauna ng tanghali mamaya, asahan na nga po natin, may mataas ang tsansa ng mga posibilidad ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa Mindanao, Visayas, sa may Mindoro Provinces, dito nga po sa may parte naman ng Batangas, Laguna, at asahan din po natin dito sa may Metro Manila, meron nga po tayong 40% chance ng pag-ulan, at yung eastern section naman ng Luzon, may chance rin po ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon, asahan pa rin po natin medyo mataas ang tsansa ng pag-ulan sa may southern Luzon, western section ng northern Luzon, at sa may parte po ng Mindanao, at maging sa may western and eastern section ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan natin sa may parte pa rin po ng Mindanao, may chance pa rin po ng pag-ulan, pati sa may western section ng Visayas, at maging sa may southern Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan po natin na meron pa rin pong mga tsansa ng pag-ulan sa parte ng Mindanao, western section ng Visayas, at makulimlim na kaulapan sa eastern section ng Visayas, Bicol Region, Metro Manila, at northern Luzon. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po July 5, asahan nga natin may tsansa ng pag-ulan ng parte ng northern Luzon at central Luzon, kasama na po ang Metro Manila dahil nga sa posibilidad na low pressure area. Pagdating naman po ng July 6, dito nga po ay dahan-dahan na kaunti na lamang yung mga pag-ulan na ating mararanasan at maalinsangan nga po yung panahon. Pagdating naman po ng July 7, dito nga po mapapansin natin may mga tsansa pa rin po ng pag-ulan sa may parte ng Luzon, Visayas, at maging dito nga po sa may Bicol Region. Pagdating naman po ng July 8, dito po medyo mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa may parte ng Luzon, sa may southern Luzon, at maging sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng July 9, dito nga po ay bahagyang konti lamang yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At pagdating nga po ng July 10, dito nga po yung ITCC pa rin ay makaka-apekto yan sa ating bansa, at meron nga po tayong posibilidad na pagbugso ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Pagdating naman po ng July 11, asahan nga po natin yung western section ng ating bansa ay posibleng makaranas ng pag-ulan. At pagdating naman po ng July 12, dito nga po mapapansin natin yung posibilidad ng southwest monsoon pa rin.
ay posibleng magdala po yan ng pagulan sa parte ng Palawan at western section ng bansa. Pagdating naman po ng July 13, dito nga po asahan po natin na mataas pa rin po ang tsansa ng mga pagulan. At dito nga po, meron tayong sama ng panahon na nakita sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at mataas ang tsansa na pumasok sa ating PAR line. At sa ngayon nga po, ito po yung imomonitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nito, kung ito po ba yung magiging isang bagyo o low pressure area or posibleng malusaw bago pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.